Samantala, approve para sa ilang mga pasahero at nagmamaneho ng bus ang random drug testing sa mga PUV driver. Ito'y para na rin matiyak ang ligtas na biyahe at mapababa ang bilang ng mga disgrasya sa kalsada. Ang sentro ng balita mula kay JM Pineda. Sa tuwing umahawak ng manibela ang bus driver na si Consuido, tinitiyak umano niya na nasa kondisyon ang kanyang katawan, lalo pa at hindi lang buhay niya ang nakasalalay habang nagmamaneho. Kaya naman pabor siya na magkaroon ng random drug testing sa mga PUV drivers na katulad niya para maiwasan daw ang mga malalang aksidente sa kalsada. Para lang din sa sir, sa mga dito sa biyahe natin. Gaya niyan, lalo na pagka kargado ka. Parang wala ka na sa tamang pag-iisip. Kala mo tama pero mali naman pala. Para po sa kasi po hawak natin manobela eh. Tapos marami rin tayong pasahero. Katulad nung nangyari sa Solid North. Para naman kay Aldrin na araw-araw sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan, nakakatiyak siya na ligtas ang kanyang biyahe kung mapapatupad ng random drug testing sa mga PUV drivers. Bukod dyan, ay posibleng bumaba umano ang kaso ng mga road crash. Iwasan yung aksidente, lalo na kung in-influence yung driver natin. Yung safety ko, siyempre, mas ma-assure ko para sa akin. Yung safety, hindi lang ako, pati yung ibang pasahero din. Sinimula na ng Land Transportation Office o LTO ang random drug testing sa mga bus drivers nitong mga nakarang linggo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagpapatupad ng road safety sa bansa. Kasunod na rin yan ang mga naitalang malalaking banggaan ng mga sasakyan na damay ang mga public utility vehicle o PUV, partikular na ang mga bus. Isa lamang ang random drug testing sa mga nakitang solusyon ng Transportation Department para matiyak na nasa maayos na pag-iisip ang mga drivers na nagmamaneho ng mga bus o mga PUV. Kahapon, higit 10 mga driver at konduktor ng bus ang tinanggalan ng lisensya ng LTO matapos magpositibo sa illegal na droga. Halos lahat ng mga ito ay galing sa mga malalaking kumpanya ng bus sa Metro Manila. Kabilang na nga dyan ang 16 na empleyado ng bus company na Victory Liner. Sinusubukan pa ng aming team na kuhanan ng komento ang naturang kumpanya patungkol sa issue. Bukod dyan, nasa higit 100 pang mga drivers ang natanggalan din ng lisensya dahil sa iba't ibang mga traffic violation. Ipagpapatuloy naman ng LTO ang mga random drug testing sa mga PUV drivers na parte ng pagtitiyak ng road safety. Nagbabala rin si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga bus company na tatanggalan sila ng prangkisa kung mapapatunayan na pinapabiyahe pa rin nila ang mga bus drivers na tinanggalan ng lisensya na nagpositibo sa mga illegal na droga. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.